Boy, anyari sa'yo? Agang-aga naglalapot ka. Kaya nga, inaayos ko sa yung kalsada dun sa amin. Di makadaan yung bike ko. Napalayo tuloy ako ng daan. Kapagod, Rocky Road pa naman yun. Rocky Road. Rough road yun. Ano yun, ice cream? Ay, rough road ba? Baka pag uwi mo, tambangan ka ng mga aso dun. Ay, wag naman. Ano yung pre? Para saan yung pagkatok? Ay, di mo pa ba alam yun? May kasabihan kasi, nakakatok ka daw sa kahoy pag may sinabi sa'yo na ayaw mo mangyari. Ginagawa mo? Ay, kala ko kahoy. Mukha ga akong kahoy. Ano yan, tuod? Happy New Year mga repa! 2025 na. At para sa ating mga batang manonood dyan, tumalon ba kayo ng pagsapit ng bagong taon? Kasi yan lagi ang ginagawa ko nung bata pa ako. Kasi ang sabi sa akin ng aking lola ay magtatalon daw ako tuwing bagong taon kasi nakakatangka daw ito. May mga bata pa kaya na nagawa nito? At dahil si lola ang nag-alaga sa akin nung bata pa ako, ay ang dami ko pa nalaman sa kanya na mga kasabihan na kahit hanggang ngayon sa pagtanda ko ay daladala ko pa rin to. Isa na dyan ay yung sa pilik mata. Alam nyo rin ba yung kasabihan dito? Dati kasi, pag nakita ako ni Lola na natagtagan ng pilik mata, ay pinapakuha niya sa akin to. Tapos magwi-wish daw ako dito at pagkatapos ay hihipan ko. At lahat daw ng winish ko dun sa akin pilik mata ay magkakatotoo. Ngayon nga sa tuwing natatagtagan ako ng pilik mata, ay si Lola agad naaalala ko. Tapos meron pang isa pang kasabihan na parang ganun din sa pilik mata. Yun naman ay pag may nakita kang palutang-lutang sa hangin na balahibo ng ibon. Naalala ko nga nung bata pa ako ay mapayapa ako nung nanonood ng TV. Tapos maya-maya ay bigla ako tinawag ni Lola sa may terrace. Ang gulat ko nga nun kasi ang lakas ng sigaw niya. Sabay pinagmamadali niya pa ako lumabas. Kaya nagdalas-dali ako lumabas nun kasi kala ko kung anong meron. Pero yung pala ay meron lang nagpapalutang-lutang na kulay puti sa hangin. Sabay bilisan ko daw at kunin ko yon at wag ko daw papasaya din sa lupa. Noong mga panahon na yun ay hindi ko alam kung bakit. Pero tumakbo talaga ako na mabilis nun at pinilit ko makuha yung palutang-lutang na yun. Tapos nung nakuha ko na to at pagtingin ko ay balahibo pala to ng ibon. Tapos ang sabi sa akin ni Lola ay ibulong ko daw doon yung mga wish ko. Sabay paalpasan ko daw ulit sa hangin. Kasi dadalhin daw ng balahibo ng ibon yung mga wish ko papunta sa langit para matupad lahat to. Dito naman sa kama mga repa, may mga alam din ba kayo mga kasabihan dito? Dito sa unan, alam nyo ba yung kasabihan dito na bawal daw tong upuan? Kasi magkakaroon ka daw na madaming butol-butol sa puwet pag umupo ka dito. Tapos meron pa yung isang kasabihan na pag matutulog ka daw, maglalagay ka ng libro sa iyong ilalim ng unan. Kasi nakakatalino daw to. Sabay pagdating naman sa pagtulog, alam nyo ba na bawal matulog na basa ang buhok? Kasi mananakit daw yung ulo mo o kaya na may mamumugto yung iyong mga mata. Meron pa nga iba nagsasabi na nakakabaliw din daw to. Madalas ka ba nakakapanaginip na nakakatakot? Yung tipong gabi-gabi ay binabangungot ka? Pag ganun daw, para hindi na sa'yo ulit yung mangyari, ay babalik ta rin mo daw ang iyong unan para magbago daw ang iyong panaginip. Pero pagdating naman sa mga napapaginipan mo mga repa, ay may mga kanya-kanya din kasabihan yan. Isa na dyan, ay pag yung nasa panaginip mo, ay hinahabol ka ng aso. Pag yun daw nasa panaginip mo, ang ibig sabihin daw nun, ay may galit daw sa'yo. Pero pag ahas naman daw ang nasa panaginip mo, ay sweswertehin ka naman daw. O kaya naman pag nanaginip ka na nanlalagas ang ngipin mo, ibig sabihin daw nun, ay sweswertehin ka. Madami pa nga yung mga kasabihan na yan sa mga napapaginipan natin. Kaso yan lamang ngayon ang mga natatandaan ko. Alam nyo din ba mga repa yung kasabihan na bawal mag-nail cutter sa kama? Wag na wag daw gagawin yun lalong-lalo na paggabi kasi mamalasin daw. Tapos yung isa pang kasabihan sa kama ay yung pag nakahiga ka tapos nilikdawang ka. Masama daw yun kasi ang mangyayari sa'yo ay liliit ka. At kung ayaw mo yung mangyari, ang dapat na gawin nyo ay dapat likdangan ka pabalik nung lumikdang sa'yo para makancel yung sumpa. Sa kwarto pa lang ang dami ng kasabihan. Paano pa kaya sa buong bahay? At ang isang kasabihan na dyan sa loob ng bahay ay wag na wag ka daw magwawalis tuwing gabi. Kasi ang mangyayari ay mawawalan ka daw ng grasya. Sa tingin ko alam ko kung bakit nagkaroon ng ganong klaseng kasabihan. Dati kasi wala pang kuryente at kandila o gasera lang ilaw natin. At dahil doon hindi mo makita masyado winawalis mo kasi nga madilim. Maya-maya pera na pala nawawalis mo, hindi mo pa namamalayan. Sa kusina naman tayo mga repa. Alam nyo ba na merong kasabihan na bawal ka daw kumanta habang nagluluto? Kasi ang kasabihan daw doon ay tatanda kang dalaga. Ha? Ay walang niya mo. Bakit naman ganon? Applicable ba yun sa lalaki?
Sa hapagkainan naman mga repa, alam nyo ba yung kasabihan doon na bawal daw maingay ang iyong plato pag nakain ka? At masama daw yon. At ngayon ay napag-isip-isip ko ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyang klaseng kasabihan. At sa tingin ko isa yung respeto sa kapitbahay na hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kaya ang gagawin ng mga nakakakain ay hihinaan na lang nila para hindi ito marinig. Ang isa pang kasabihan sa hapagkainan ay magkakaroon daw kayo ng bisita pag nalaglag ang kutsara o tinidor nyo. Pag kutsara daw ang nalaglag ay babae ang dadating. Pag tinidor naman ay lalaki o baliktad. Hindi ko natanda kung ano dun eh. Correct me if I'm wrong na lang. Pero sa tingin nyo, ano kaya mangyayari pag ito yung nalaglag? May dadating kaya? Alam nyo din ba yung kasabihan sa bintana? Kasi neto na to ko lang to nalaman na bawal pala magdaan ng pera sa bintana at tatalon daw ang swerte. Kaya boss, mapagmahal ko pa nga nalaman yon. Ang gulat ko pa nga sa GF ko nun kasi biglaan siyang sumigaw at wag na wag ko daw idadaan yung pera sa bintana. Tapos meron pang isang kasabihan na tawan-tawa ako kasi lagi niya tong ginagawa. At yung kasabihan na yon ay yung kakagatin mo yung daliri mo pagkatapos mong tumuro. Ang kasabihan kasi doon ay baka may maturo ka na hindi natin nakikita at sundan ka neto. O kaya naman ay manununo ka. Dati kasi ay napansin ko na pagkatapos niyang tumuro ay pasimple siyang kakagat sa daliri niya. Ay talaga naman tawan-tawa ako nung kwento niya sa akin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay ginagawa niya pa rin yun. Minsan nga ang ginagawa ko ay tinuturo ko yung daliri niya kung saan-saan. Marami pa nga mga kasabihan tungkol dyan sa mga hindi natin nakikitang engkanto o mga espiritu. Isa na dyan ay yung pagsabi ng tabi-tabi po pag naglalakad ka sa gubatan. O kaya naman pag nasa gubatan ka tapos naliligaw ka ay ang kasabihan daw doon ay nililigaw ka daw ng maligno. Kaya para makaalis doon ay kailangan mo daw baliktarin ang iyong damit para makita mo yung tunay na daan. Alam nyo din ba mga repa yung kasabihan tungkol dun sa maaraw ang panahon pero naulan? Pag ganun daw, ang ibig sabihin daw nun ay may kinakasal daw na maligno o engkanto. Naalala ko nga nung nag-aasaran kami ng mga tropa ko pag nagkakaganon sa school namin. Uy Rio, ba't nandito ka? Hindi ka ba imbitado sa kasal? Sa'yo ko nga dapat itatanong yan boy. Ikaw yung ikakasal, bakit ikaw yung hindi imbitado? Alam nyo din ba yung kasabihan, so tuwing madalaw kayo sa patay? Pag galing daw kayo sa patay at mauwi na kayo sa inyo, ay magpapagpag muna daw ikaw bago pumasok sa loob ng bahay. At ang kasabihan daw doon ay para mawala yung nakasunod sa'yo na espiritu. At wag na wag ka rin daw mag-uuwi ng pagkain galing sa patay at baka sumunod daw sa'yo yung espiritu. Ano ka boy, nasa birthday yan? Meron ding isang kasabihan nung bata pa ako na sinabi sa akin ng aking lola na kinatakot ko talaga ng sobra. Gabi kasi nun, sabay nagkahiyaan kami ng mga pinsan ko na kumain sa terrace. Sabay nung mga panahon pa naman na yun, walang kailaw-ilaw doon. Tapos maya-maya, bigla kami pinagsabihan ng aming lola na wag daw kami kakain sa dilim. Kasi papaltan daw na maligno yung pagkain namin ng buhangin. Ay talaga naman kanya-kanya kami takbo ng mga pinsan ko, papasok sa loob. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kwento ko sa inyo ngayon. Kayo, may mga alam pa ba kayo ibang kasabihan na hindi ko na isama sa kwento? Abay, share nyo naman yan dyan sa baba. Malay mo magkaroon ng part 2 itong video natin na to. Pero ang tatandaan natin mga repa, itong mga kwento ko to sa inyo ngayon, ay mga kasabihan lang itong mga to. At hindi naman masama na maniwala dito. Pero bago natin sundin yung isang bagay, dapat alam natin sa sarili natin na tama ito. O kaya naman wala tayong nasasaktan o natatapakan na ibang tao. Pero may mga ibang kasabihan talaga na nakamarka na talaga sa ating mga Pinoy. Pero bago ang lahat, gusto ko nga pala magpasalamat kay Commander sa GF ko. Tinulungan niya kasi ako dito mag-isip ng mga kasabihan. At dahil laking lola din siya, ang dami niya sa akin nabigay na kasabihan. Pero bago ulit ang lahat, wag na wag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin niyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun muna mga ERP, kita-kits sa ating next video. Peace!